Hi, good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Parang biglang babait si Harry Roque. Pansin ko lang ka-coffee, in the coming days medyo babait yan. Kahit a-attend pa yan sa Maisog Rally, medyo kakalma-kalma yan. Medyo mag-a-adjust yan. Alam mo kung bakit? Nalilink siya ngayon sa Pogo. Mayroon kasing dokumento na nakita sa kanya dyan po sa Porac, ka-coffee, dyan sa Pampanga. Pero swerte pa rin siya, ka-coffee. Swerte pa rin siya dahil hindi naman daw po yan suspicious yung dokumento na yan. Pero syempre, magtataka ka, bakit andiyan yung dokumento na yan? At bali-balita ko, nag-aabogado siya dito sa may-ari ng lote kung saan nagli-lease po itong Pogo na yan. At the same time, ano ba to? Simultaneous ba to? At the same time, presidential communications spokesperson siya. 'Di ba? At the same time, lawyering for a private corporation na nagpapalis doon sa Pogo. Hindi ba conflict of interest yan? Anyway, sige, tingnan muna natin. Basahin muna natin ito. Mukhang makaka-absuelto siya dito. Kaya kinakailangan niya magpakabait. At napansin ko magpapakabait naman yan. Oh, nasa GMA na ka-coffee kasi nung isang araw, di ba, nagsisirculate yan sa mga content creator. Itong dokumento na to na nalilink kay Harry Roque na nakita yan. Nasa GMA na to. Harry Roque's letter found in Porac Pogo Hub. Not suspicious, sabi ng Pausisi. Boss, swerte. Edi congratulations. Hindi pala suspicious yan. Pero may ibinulgar dito, ka-coffee. Lawyering para doon sa nagpapa-lease doon sa lote na yan sa Pogo. A letter bearing the name of former presidential spokesperson Harry Roque recovered during a search in a Pogo offshore gaming operator hub in Porac, Pampanga is nothing suspicious according to the Presidential Anti-Organized Crime Commission o yung PAO-CC. Bakit kasi may letter dyan? Pero syempre, may ingat yung mga yan, magagaling na abogado yan. Pag may mga ganyang matitibay na ebidensya, punit, i-shred agad yan or susunugin yung mga ganyang papeles. The document itself is innocent. The document is not a suspicious of criminal nature, said PAO-CC spokesperson Winston Jan Casio at the Saturday News Forum dyan po sa Quezon City. O swerte niya, kaya tumigil na siya. Tantaran niya na ang bira ng bira at paggawa ng fake news laban sa administrasyon ni PBBM. Kasi isa rin siya, napaka galing din itong gumawa ng mga kwento-kwento At ang kanyang mga reference dito si Maharlika. O yan tuloy, nakakarma Israel ka tuloy. Bakit may dokumento doon? Para saan yung dokumento na yon? Staff niya pala yan. At ano to? May mga travel. Ano yan? Libreng travel. Perks ba yan? Perks ba yan ng pagiging abogado ng kumpanya na yan? Di natin alam. It was PAO-CC Undersecretary Gilbert Cruz who disclosed about the letter that dated back in 2021 and was found recently inside the Lucky South 99 compound in Porac. Parang sikat itong Lucky South 99 May mga billboard ito na nakikita natin ka-coffee. Merong nakita doon na letter at ang petsa ay 2021. Noong 2021, si Harry Roque po ay presidential spokesperson. Tagapagsalita po siya ni Digong. Di ba? Kung government official ka, dapat walang conflict of interest dyan. I-let go mo muna yung mga private na trabaho mo. Kung ikaw ay lawyering for other corporations, i-let go mo muna yan. Pansamantala habang ikaw po government official kasi magkakaroon po yan ng conflict of interest. Hindi ko alam kasi hanggang November 2021 siya dyan Hindi ko alam kung December nangyari itong letter na yan. Wala naman naka-identify dyan. Pero ang ating basic assumption dyan is presidential spokesperson siya that time. Casio, meanwhile, said that the PAO-CC also found an affidavit of support stating that Roque will be the one funding the travel cost of his then executive assistant. Sino to? Ang kanyang executive assistant magbibiyahe. Pero si Harry Roque daw po ang gagastos ng travel expenses nito. Totoo ba? Totoo ba? Siya yung sasagot dito sa travel cost? Baka naman ang kliyente. Di natin alam. Usually ganyan ang mga kliyente Generous yan Lalo na ito kung official ka. Anyway, PAO-CC also found an affidavit of support stating that Roque will be the one funding the travel cost of his then executive assistant. Sino tong executive assistant na yan? Saan sila pupunta? At si Harry Roque daw po ang gagastos sa expenses nito. Hindi kaya papuntang China yan? Hindi natin alam. Roque served as a lawyer for Whirlwind Corporation. Ayan.
Whirlwind Corporation, which is the company that leased its property to Lucky South 99 according to Casio. Oh, lawyer siya nitong Whirlwind Corporation. Ano to? Simultaneous ba yan? At the same time, presidential spokesperson siya. Conflict of interest. If Mr. Roque was lawyering for Whirlwind Corporation, then it itself does not constitute any suspicious activity, Casio said, adding that there is nothing criminal if you are lawyering for the corporation. Wala naman talaga yan. Pero syempre, mga pabor-pabor, dyan nagkakaroon ng ano yan, ng kalokohan yan. Syempre, magagaling na abogado naman yan eh. Aba, syempre, hindi sila mag-aano dyan, mag-iiwan ng mga evidence. Likewise, finding a document of his special assistant. Sino kaya itong special assistant? And one of the buildings does not also constitute suspicious activity. Swerte ni Roque dito ha, nakaligtas siya dito ha. The Pausi official added that Roque's former executive assistant is not being investigated by the body. Okay, sige. Sige, hindi sila ang focus. Itong Pogo ang focus. I agree. I don't want to impute malice because it would be unfair to former Secretary Roque. There is nothing suspicious about it. Sabi niya, ang bait nito, ni Casio ah. Okay lang, sige. Baka in the coming days may mga lumabas na ebidensya. Pero for the meantime, absuelto muna siya. Pero sabi ni Teves, di ba? Maraming kalokohan. Sabi ni Teves eh. Di natin alam kung ano yan. Sana si Teves eh, spill the tea. Sabihin mo na, Teves, ano yung mga kalokohan na yan yung sinasabi mo? Kasi last time, nung binabash ni Roque itong si Teves, sabi ni Teves, kapag hindi ka tumigil, ibubulgar ko yung mga kalokohan na yan. Eh. Mukha namang meron yan. Sought for comment, Roque told GMA News Online that the documents found were, and I quote, just appointment paper of a former staffer. Ayun. Bakit nandoon nga? Ano yon? Connected yung staffer na yan dyan sa Pogo? Ano yon? Siya yung nagli-link kay Roque, yung staffer niya at yung Pogo. Anong ginagawa ng staffer na yun? Bakit nandoon yung dokumento? Diba? Baka ano nga, messenger or yun, nagli-link nga ng mga transactions. Di natin alam, ka-coffee, hindi pa naman malinaw yan. Pero yun yung mga possibilities ha. Sought for comment, Roque told GMA News Online that the documents found were just appointment papers of a former staffer. I believe his clearance was also found. Aba, baita. Ang baita, hindi naman ganyan yung tono ni Harry Roque ah. Laging pala away ah, laging pala sigaw ang tono usually ni Harry Roque. Bakit may ganyan? Just appointment paper of a former staffer. I believe his clearance was also found. Baka siguro, nung nawala na ng posisyon dyan sa PCO, lumipat o sa Office of the President, lumipat dyan sa Pogo. Kaya may clearance. Yun ba yun? Clearance bilang isang former staff ni Harry Roque. Yun ba yun? That's nothing. That's nothing related to Pogo, Roque said. Pero nandoon sa Porac, sa Pogo Hub. Ano yun? O baka doon lang nagtatago. Baka ginawang ano yun. Ang tawag natin dyan, ginawang storage facility yung Pogo Hub na yan. Kasi ba't nandun? Sagutin ninyo, bakit nandun yun? The PAOCC in an interview on WBTV said it was set to wrap up its search operation in the Pogo Hub dyan po sa Porac. Yun dyan sa Bambantarlac, kakasuhan na si Mayor Alice Guo, di ba? Kakasuhan na raw next week. O, ilang araw na lang ka-coffee, kakasuhan na. Ito, dapat imbestigahan din dito, itong Pogo Hub dyan sa Porac, Pampanga, imbestigahan, malay mo, may mga malalaking isda rin dyan na lumutang, di ba? Tulad ng nangyari dyan sa Bambantarlac. O siya, anong say niyo dyan ka-coffee? I-share ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Meanwhile, kung nasa Facebook po kayo, pasuyo na lang ka-coffee, pa-like and follow sa ating Facebook page. At kung nasa YouTube, please click lang po ang subscribe. Yan ang dyan sa baba. Subscribe lang po yan at i-like lang po yung video na yan for our attendance check. Alright, ako yung magpapaalam muna sa inyo ka-coffee. Kita-kits tayo mamaya alas 10 po ng gabi. 9 p.m. po ang ating live stream. Everyday po yan except Saturdays. Ayan, Philippine time po yan. Alas 10 po ng gabi. Alright, maraming salamat po sa inyo ka-coffee. Ingat po kayo. And congratulations pala sa mga awardees ng World Class Excellence Japan Awards or WCJA na ginanap po dyan sa Heritage Hotel. Nako, napakaraming mga bigatin na awardees dyan ka-coffee. Nandiyan po ang ating mga national artists na si Ma'am Nora Honor, si Ricky Lee, ang napakahusay na si Ricky Lee. Nandiyan din po si
PCSO Director Imelda Papin. Nandiyan din po si Diwata, nakasama din po natin. At sa lahat po ng awardees ng World Class Excellence Japan Awards, congratulations po sa inyo. Of course, congratulations din kay Ma'am Emma Cordero, ang presidente po ng WCJA o ng World Class Excellence Japan Awards dyan po sa Fukuoka, dyan po sa Japan. Ma'am, congratulations for a very successful event dyan po naganap sa Heritage Hotel. Ngayon lang po, June 15 ka-coffee, kagabi lang yan. Alright, maraming salamat po again. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Paalam!